Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, lalong tumitindi itong labanan ni na General Torre at Baste dahil sa ngayon ay nagtitraining na silang pareho. Si Baste ay silent lamang nagtitraining. Nakikita natin sa kanyang X account, nagtitraining siya ngayon. Katulad din kay Torre. Kaya baka mangyayari nga itong labanan na ito. Kasi of course mas malakas si ano diyan Si Baste, kung tingnan natin, malaki ang katawan at medyo bata pa. Pero sa experience yan Si Torre ay eksperyensyadong boxer noong siya ay nagtitraining pa pagka-pulis. Nagiging 12-rounder na boxer pala yan. Kaya nga lang matanda na. Ngayon ang napakaganda nitong bout na ito na mangyayari ngayong linggo na ay si Senator Ping Lacson mismo ang mag-referee. At hindi lang yan. Para malaki ang fundraising. Ang sabi ni Ping Lacson ay isang buwan na sweldo niya ay ibibigay niya, i-donate niya diyan sa boxing match na yan na fundraiser for a cause. Okay, hindi lang to buntalan kundi merong cause na tinatawag. Ang fundraising na yan ay ibibigay sa mga nasalanta ng baha diyan sa Metro Manila at sa Luzon kung malaki man. Marami nang nag-pledge na sponsor dahil nga Chief PNP si Torre, malaking ranggo. Kay Baste, sino namang nag-pledge? Wala yata. Baka si BP Sara lang ang nag-pledge sa kanya, di ba? At saka yung kanyang kapatid at yung pamangkin niya na nanalo rin. Di ba kaya napakaganda ito mga kababayan, mga kaboxing, mga ka-Golden Boy. Dahil marami na ang sumasali sa laban na ito at magiging sports siya, hindi siya yung away kalye lamang. Meron ngang professional referee, walang iba kundi si Ping Lacson. Napakagaling, napakaganda. Alright, narito ang ating mga kapatid sa DZRH TV, atin panoorin. Senator Ping Lacson nakahandang maging sponsor ng labanang Torre versus Baste. So siya ba ang magsusponsor sa round 1 Willing kung siya sakali? di ba? Si Senator Ping Lacson. Rounds 1 to 12 ba yan? Ida tayo ang balita, RH28 Raymond at Paas Raymond. Bisaya Paring Romel, nakahanda si Senador Panfilo Ping Lacson na mapabilang sa mga sponsor ng bakbakang Torre versus Baste. Ito ay ang labanan ni PNP Chief Nicolas Torre III at Davao Vice Mayor Baste Duterte. Ayon kay Lacson, kung matutuloy ay nakahanda itong ibili lahat ng ticket ang kanyang isang buwang pensyon bilang isang retired 4-star general. Ito ay dahil sa pahayag ni General Torre na lahat ng kikitain ay mapunta sa mga biktima ng pagbaha. Para sa senador na nagsilbing hepe ng pambansang pulisya, dapat lang respetuhin ang desisyon ni General Torre, tama man ito o mali. Kaya so maraming ang nagsabi na bakit pumatol pa si Torre kay Baste. Kayo ba naman? 2 beses na kayong ininsulto. Noong bago pa lamang na hepe si Torre sa Davao ay nag-vlog kaagad si Baste, si Babalo. Nag-vlog na sampalin daw niya ang bagong salta na General Torre sa Davao. Yun pala ay natatakot sila kay Torre, pati si Kibuloy, pati si Digong, si Torre ang humuli ngayon baka may kaso din yang baka makasama din yan sa kaso yang si Baste, ay baka si Torre pa rin huli sa kanya. Kaya ngayon hinamon niya ng suntukan live pa rin yun sa kanyang vlog, YouTube channel. Pinaghamon niya ng suntukan at ininsulto si Torre. Kaya kung kayo binabato na ang bahay niyo mga kaboxing, binabato na ang sasakyan mo, anong gagawin mo? Magtatago ka ba? Duwag ka ba? Bahag ba ang buntot mo? General ka Kapag general, lalo na sa history ng mga giyera noong sabihin natin 12th century AD, kapanahonan ni itong King Arthur, di ba? Yung Excalibur. Yung mga Knights of Shining Armor na tinatawag, ang mga general doon ay matatapang at magaling sa digmaan. Hindi katulad sa mga general ngayon ay nakatago lang sa headquarters at nakipagbakbakan ay mga sundalo. Pero noong unang panahon ang general talaga ang lumalaban.
Katulad kina Alexander the Great, mga general yun ng army. At sila yung nangunguna sa paglaban, kaya eksperyensyado yan sa gira. So si General Torre, dahil nga ay mayroon ding pride ito, kaya ano bang magawa niya? Binabato na ang bahay niya eh. Pati kotse, binasag yung windshield. Anong gagawin mo? Magtago ka pa rin ba sa palda ng inyong nanay, di ba? Kaya ito, hindi natiis ni Torre eh. Kaya pala pumatol si Torre dahil si Torre pala ay isa ring boksingero noong kanyang kabataan. At 12-rounder ito. Professional boxer yata kasi 12-rounder eh. Kaya sinigurado ni Torre na 12 rounds para lalawit at lalaylay ang dila ni Baste. Kasi alam naman natin na nasa amateur lang yan eh, si Baste. So ibig sabihin hanggang 4 rounds lang yan ang kaya. At wala na, lawit na. Pagkatapos niyan, laylay ang dila. Diba? At hands up na, surrender na. Kaya nakakahiya kapag natalo si Baste ni Torre sa boxing na ito. Ay nakakahiya hanggang sa pagtanda ni Baste ay magiging leksyon sa kanya yan na wag basta-basta maghamon kung hindi mo alam ang inyong kalaban. Yan ang lesson to learn para kay Baste. At nakakahiya yan, lalo na kapag hindi sa sisipot sa schedule ngayong linggo. Ibig sabihin, bahag buntot aso. Diba? Duwag. Kay Carbonell, hindi siya sumipot kasi shooter eh. Inamon ba naman ang barilan? Si Carbonell ay shooter din. Mas lalo na si Torre. Napaka-asintado niyan. One holer ang shoot niyan eh. Sa kanyang 357, meron siyang pinakita na target shooting niya ay 1 hole. Yung 6 na bala, yung 6 na paputok, ay isang butas lang yung tinatamaan. Kaya magaling si Torre. Kaya wag niyong hamunin yan, lalo na kapag pinaghamon si Torre sa kanyang kung saan siya magaling boxer yan, tsaka shooter. Sa boxing hinamon ni Baste. Lagot siya dito. Lagot siya kapag hindi niya natumba si Torre sa second round. Ay lagot na siya pagdating ng 4th round pataas. Ay wala na siyang hangin. Okay, patuloy tayo dito sa nakakatawa to na episode eh. Kasi itong ating mga kaibigan dito sa DZRH Radio ay magaling magpatawa to. Ito, balik tayo sa kanilang balitaktakan dyan. Personal niya itong desisyon matapos na insultuhin at hamunin sa harap ng publiko ni Vice Mayor Baste Duterte. Una nito kinumpirma ni General Torre na dahil hindi available ang Araneta Coliseum bilang venue sa linggo, ay ililipat na ito sa Rizal Memorial Coliseum at marami nang nakahanda na maging sponsor. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. So, paring Raymond, sa panig ni General Torre, talagang wala nang atrasan itong boxing Fight match na. na ito. Oo. Wala na. Darating daw o hindi si Baste. Basta alas 9 ng umaga, nandun si General Torre sa Rizal Memorial. Rizal Memorial dyan sa Stadium. malapit sa atin. Ayun. Rain or shine yan, paring Raymond, Rain or shine. Oh, talaga. Sino yung mga kinuhang round girl? Kung sakali. Sa Lakay Raymond. Mukhang naghahanap pa kung sino yung Round 1 daw si Wina Pearl. Pag Hinihintay umabot, pa si Miss Thea. pag umabot ng round 12, ako na. Itabi nyo, ako na. Round lang naman, di ba? Ikot. Pwede. Kasi round na ako eh. Pwede. Oo. Sa kabilang banda, paring Raymond, sa kabilang banda, ano naman ang Pwede. sitwasyon sa kampo ni Baste. acting Mayor Baste Duterte? Gayong talagang determinado ito si General Torre na Oo, ituloy nag-warm up eh. Oh. yung medyo malungkot dahil bakit? malungkot dahil tahimik yung kampo Malungkot na Aba, malungkot. Baka nag-iisip pa kung lalabanan niya si Torre. Nakikita niya na, nagsasanay na eh. Meron ng coach na kinukuha si Torre at saka trainer. Kaya hindi kasi amateur boxer si Torre ay above the amateur boxer ang kanyang ranggo sa boxing noong siya ay nasa kabataan pa niya sa PNP. Naglalaro ng boxing yan.
Kaya nga pumatol kaagad si Torre dahil alam niya na hindi siya basta-basta matalo diyan. Kapag 12 rounds ang labanan, alam niya na walang resistensya yang si Basti. Ampaw yan malaki lang ang katawan yan pero ampaw, walang laman yan. Paano yan magkaroon ng lakas gabi-gabi na sa beer house, di ba? Gabi-gabi na sa videoke kasama mga chicks. Lalakas bang katawan mo niyan? Ay nako, huwag kasing magsalita ng sobrang manlalait, sobrang nang insulto, sobrang nag-degrade ng isang tao. I-general pa naman, di ba? Nakakaano talaga yan. Nakakasakit ng pride, ng ego. Kaya kapag natamaan mo ang ego ng isang tao, ay magagalit talaga yan. Ano sa palagay niyo mga kababayan, mga kabuksing, mga ka-Golden Boy? Marami ang nagsabi na baka mabugbog si Torre, baka ma-hospital kasi matanda na. Hindi, alam ni Torre yan, marunong mag-size up si Torre, marunong yan. Kasi nga boxing hero siya dati. Anong edad na ba itong si Torre? Kaya kung nasa 50 ako, pwede pa akong bumuntal ng malakas At yung nawala sa akin na resistensya, kasi nag-aaral din ako ng mixed martial arts, naglalaro ako ng triathlon, tumigil lang ako ng 45 years old. So meron akong 5 years na inactivity sa mga sports. Pero palagay ko nasa 30% lang nabawas sa lakas ko, mga kaboksing. Kaya kung ganun, kay Torre, meron pa rin natira ito ng lakas. Alam naman natin na nagpa-practice yan at nag-ehersisyo. 100 push-up, kaya nga niyan ni Torre. Kung nakita nyo sa balita, di ba? Nagpo-push up yan. Pinapakita niya sa kapulisan. Kaya nga bawal ang malaking tiyan ngayon sa pulis Kaya pinagpo-push up ni Torre ng 50 times a day ang mga pulis para liliit yung tiyan at saka magka-abs at lalaki yung braso, magiging macho. Alright, balik tayo dito sa ating mga kaibigan. Nakakatawa tong dalawa ng DZRH Radio. Mayor, pero ako ang kinalulungkot ko yung mga matataas o dating matataas na opisyal na kilalang malapit sa pamilya Duterte, sa halip na yung bata nila ang pagsabihan nila, ang kinukutya ay si General Torre. Bakit? Siya hinamon Siyempre kung masala. Hinawakan yung tenga, bumalag. Oo. Ngayon nga, kumbaga yun ang doon kumbaga, sabi ko nga, dapat, hindi dapat ganun na sila yung matatanda, dapat sila yung nagpapaalala sa bata. Ayan yung tinatawag na DDS, Dutertism effect sa mga utak ng mga tao. Parang sa halip na bahagi ng solusyon, dagdag pa sa problema. Kasi dapat the older you get, you show more understanding and wisdom. Kaso pinalagan nga naman ni General Torre. Ano ba dapat ang reaction kapag hinamon ka ng ganun? Sa isang general pa ipinabot ang hamon. Yun nga, in fairness, yun nga, kung ikaw naman ay kakampi ni General Torre, hindi mo naman siya masisi dahil hindi yan ang una Hindi ba? Hindi pa. Pangilan na ba to? Sabi niya nung una, sampalin daw niya nung nandun pa sa Davao. Ngayon, natuloy ba? Amunin ang suntukan. Natuloy ba? Nasampal ba niya si General Torre? Hinihintay daw niya. Hindi naman daw nagpapakita. Paano masampal ni Basti? Kung magsalubong sila ay umiiwas si Basti. Kasi kapag sampalin niya, baka tamaan siya ng 357 ni General Torre. Hindi basta-basta na yan, general yan tapos sampalin niya. Grabe naman magsalita talaga tong mga Duterte. Akala nila hawak nila sa liig lahat ng tao, lalo na diyan sa Davao, di ba? Kaya nang mapadpad si Torre sa Davao, yun kagad ang unang pinalabas ni Basti sa kanyang vlog na kanya daw sampalin si Torre. Kaya ito ngayon napupuno na talaga si Torre. Amunin siya ng suntukan at sinabing duwag daw si Torre. Kaya nagalit talaga yung matanda. At naapakan na yung ego kung naapakan yung ego mo, yung pride mo, anong gagawin mo? Di ba? Magtago ka lang ba sa palda ng nanay mo? Bakla ka ba? Sa mga gentlemans at mga fighter,
Hindi pwede itong hamunan na joke. Kapag maghamon ka, tutuhanin mo. Talk to talk, walk to walk. Yun ang sabi ni McGregor, yung isang sikat na MMA fighter. Okay, so ito sa Sunday, abangan natin to mga kababayan. Kapag hindi sumipot, si Baste ay pangalawang record niya ito ng kaduwagan. Katulad kay Waldy Carbonell, di ba? Hindi siya dumating sa Luneta. Hinamon si Waldy ni Digong, hindi sumipot si Digong ng barilan. Ngayon, hinamon niya si Baste kasi nagsasalita rin, hindi rin sumipot. So, dalawang duwag mag-ama. Mga duwag, di ba? Ngayon, boxing to, mayroong gloves eh. Hindi ka naman mamamatay kung tatamaan ka ng gloves, di ba? Kaya, sportsman lang, di ba? Sports lang to. Kaya naghamon si Baste, dapat huwag siyang magtago, huwag siyang umatras. Pinagtago siya yung kanyang practice, hindi niya pinapakita eh. Merong kukunting mga mga pictures sa Twitter. Makikita nagpa-practice din si Baste. Baka sa saniban ng espiritu ni Muhammad Ali ay baka darating si Baste. Tapos baka sasaniban din itong Torre ng mga espiritu nila Rocky Marciano ay baka magiging di ba? Sensational fight of the year. Alright, tapusin na natin ng video courtesy ng DGRH. Pinuntahan pa niya nagpunta sa City Hall, di sila nagkita ron. Sa Davao City Hall. Oo. Wala din. Wala din. Wala din. Medyo nalilihis yung mga usapin pero wala tayong magagawa. Bahagi na ito ng General Lacson General Lacson tuloy. Senator Lacson nagsabi na, sige, sama ako isang buwan. Baka pati yung mga... Kumbaga, kahiyaan na to, parang Raymond eh. Tama. Hindi ba? So, talagang, okay, tapusin na natin. Talagang kahiyaan na yan. Mahihiya talagang hindi darating dyan sa binyo dahil si Tory maghihintay starting 8 in the morning. Naroon na rin si Pampilo Lacson at naroon pa yung malalaking ranggo ng kapulisan. Kaya kung hindi darating si Baste, nakakahiya kasi ang astig-astig ng forma niya, ang daming tato, ala Post Malone, ala ex-convict, ang daming tato. Tapos, malaki naman ang katawan ni Baste. Ngayon siya yung naghamon, tapos siya yung atras, napakaduwag niya, di ba? At baka lalong haba ang kanyang baba, magiging babalo. Kapag hindi siya sisipot, ay talagang uusok ang mga vlog sa linggo, uusok ang mga vlog na hindi sumipot si Baste na duduwag kay Tory. Yun talagang mga lalabas na mga headline sa mga vlogs ng mga vlogger, lalo na sa mga anti-Duterte vlogger ay talagang headline yan ngayong Sunday kapag hindi siya sisipot. At nakakahiya yan. Hanggang sa libingan, dadalhin niya ang kahihiyan na yan na hindi siya sumipot sa labanan na kanyang inuumpisahan na hindi niya tatapusin dahil sa karuwagan. Alright, mga kababayan, anong masasabi niyo? Comment sa ating comment section kung anong masasabi niyo dito sa labanan matanda versus itong medyo bata na ampaw. Sino kayang mananalo sa dalawa? At sa mga bago pa lamang nakabisita sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, maraming salamat.